So, bali ngayon gagawa tayo ng speaker box. Bali, dalawang pirasong D12 na speaker box yung gagawin natin. L-ported yung kanyang tsura sa loob. Ngayon, sa isang plyboard, dalawang speaker box yung gagawin natin. Ngayon, nakapagkat na ako dito ng box niya. Yung pinaka-box niya pa lang siya. Up and down, saka side by side lang. Yan muna yung kinat natin bago tayo mag-proceed sa second step na kuhanin yung kanyang pinaka-loob na box. Para sure na sure tayong fit na fit yung ating gagawin para sa ating speaker box. Ngayon dito, yung unang sukat na kinuha natin, bali, ito ay may sukat na. Yan. 35.5 cm, then 50 cm. Ayan. Considering na natin 50 cm yan, pero yan actually 49.7 cm lang siya. Pero okay na 50, okay na rin yan. Nabawasan na lang siya ng konti. Ayan. Bali dito, 4 na piraso siya. Tig-4 siya. Ayan. Ito yung pinaka-side niya. Ito naman yung top and bottom. Itong 39. Buo na natin yung ating pinaka-box niya. Ngayon, susukatin naman natin siya. Ayan, bali dalawa magkapatong lang siya. Sukatin naman natin yung kanyang backing tsaka yung kanyang front para sa ating speaker box na. Sa ating para sa speaker. Ayan. Kaya binuo ko muna itong pinaka-box niya para makuha ko na accurate yung kanyang boxes. Ayan, 35.5 by dito kasi mag-i-box sukat sa height dahil i-less kasi natin tong dalawang 3/4, i-less natin doon sa pinaka-height natin sa backing. .5 by ayan 46. Ayan, 46.2. Ayan. 46.2 yung kanyang magiging pinaka height niya, kaya nag-iba siya. Kaya binuo muna natin yung box para hindi tayo mahirapan sa pagkuha ng kanyang pinaka-packing. Ayan, ito pa naman yan. Kunin muna natin siya. Bali, kukuha na natin ng circumference yung butas ng ating speaker box. Bali, ito yung dating ginawa natin. Bali, ito yung sub. Ayan is crown. Ayan, D12. Ayan, bali, ito yung kanyang butas. Bali, sukat niya pinatas 28. Yung diameter niya 28. Ayan. Wala sa dulo hanggang dito. Ayan. 28 cm yung kanyang diameter. Ayan, bali saktong-sakto lang yung ating speaker dyan sa 28 cm na yan na diameter niya. Kinuha ko siya dito sa speaker niya. Ayan, mula riyan sa dulo, tornilyo para makuha natin center, tornilyo hanggang dito sa kabilang tornilyo. Ayan, sagad na niya is 31 cm yung kanyang front diameter.
Ngayon dito lang tayo kumuha sa pinakaloob niya. Dito sa loob. Tsaka dito sa loob yan. Ayan. Loob-loob. Ayan, dito tayo kumuha ng 28 cm. Ayan, di baling maigsi muna tayo. Di baling maskip, huwag muna maluwag. Para baka wala kasi tayo makuha ng pagtornilyuhan pag napalaki yung butas natin. Ayan. Kaya i-apply naman natin dito sa pagbutas. So, bali ito yung kanyang lalagyan natin ng speaker box. Ito yung pinakamaging lalagyan ng speaker niya, no? Bali, sukat na ito isa 35. 14 inches o 35.5 cm. Yan, kudrado to. Yan, kudrado siya. Tapos, ginamitan ko nga siya na tong ruler ng, yan, para makuha natin center niya. Center, tapos mayroon tayong straw dito, improvise yung pang gawa natin ng bilog. Ayan, naka-center yung pako. Tapos ito, yung 28, dinivide ko lang siya sa 2, 14. Ayan, 14. Medyo nilakayan ko siya ng konti. Ayan, 14. Ayan. Tapos, ititrace na natin siya rito. Bubutasan natin to. Pag nabutasan natin to, paikutin natin ang lapis para makuha natin yung tamang diameter, para pantay na bilog siya. Ayan. Ito yung 14. Bubutasan ko siya rito. Tsaka natin siya paikutin. Wala matulis yung lapis natin. Susot natin sa binutas natin sa stroke. Ayan. Ayan. Bago nga pala siya binuhitan, lagyan ko muna siya ng glue dito. Tapos kabilang side. Tapos sukatin natin kung tamang 28 yung kanyang diameter. Para hindi na tayo magkamali ng ayan. Ayan. Sakto naman 28 diameter niya. Pwede na tayo mag-trace o mag-ikot. Ayan. Para accurate na bilog yung ating paggawa ng butas. Ayan. Tsaka gagamit tayo ng jigsaw rito para makakuha natin itong butas na to. Pwede naman router, pero ako jigsaw na lang gagamitin natin para mas mapabilis. Ayan. Bilog na bilog siya. 28 yung diameter niya para sa ating D12 na speaker. Ayan. I-jigsaw lang natin siya. Ayan, lalagyan na natin yung kanyang 45 degree dito. Ayan, para sa kanyang bouncing. Ayan. Up and down. Alam ko sa atin yung 3/4 dito dahil inset yung ilalagay nating backing inset. Ilalagay natin backing. Ayan, yung kanyang backing. Ayan. Bali may dinagdag pa tayo rito para maging ganito yung tsura ito. Kakabit muna natin siya bago tayo mag-pin. Ayan. Ayan. Pag ganyan ang itsura niya, tapos dito sa portion ng kabila, dito ay yan, siguro nasa 30 degree to. 30 degree, tapos gumawa rin tayo ng ganito. Naka 45 degree para sa gilid natin. No? 45 degree yan, sa resto. Sukat na to. Yan, nasa 7.5 o 7.3 cm yung sukat na to. Yan. 45 siyang parehas.
Ilalagay natin siya sa mga pantuhan para nagpa-bounce yung kanyang tunog. Kasi ito, 30 degree. Ito. Bali, ganyan lang kasimple gagawin natin sa kanya. Ayan, naka 35 degree isa, ito hindi. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, build muna natin, tapos papakita ko ulit sa inyo bago natin siya ikabit sa ating boxes.
Ayan, so balikan ko yung kanyang likod. Ayan. Meron siya ritong allowance siguro mga 2 inches. Ayan. Pagkatapos dito, sa portion na to, dito ako maglalagay ng ito yung pinat natin naka 45 degree. Para dito sa gilid dito. Ayan. Sa gilid yan. Tapos pati dalawa yung ganyan saka dito sa taas. Bago ko ilagay yung pinaka-backing niya. Ayun sa taas dyan. Ayun. Yan. Balikan niya siya. Para mayroon yung banggaan yung pinakahangin niya. Magbabounce siya. Dito may babounce siya sa kabila. Ganyan yung magiging itsura ng ating L-ported. So, bali ito na yung ating L-ported na box. D12 yung kasukat ng kanyang speaker. Ganyan yung tsura ng kanyang loob. Meron siya rito naka-corner na naka-45 degree. Ayan, naka-45 siya dyan. Ang hangin dito, naka-45. Pag ganun. Then, bounce siya rito. Pababa naman siya. Meron din siya rito naka-45 sa ilalim. Ayan. Para dito yung pinakasingawan ng kanyang exhaust. Ayan. D12. Sukat ng kanyang diameter para sa kanyang speaker. Ayan, bali ang butas niya is nasa 28 cm. Ayan, 28.5 cm. Ayan, tapos yung depth ng kanyang dito sa loob. Mula sa kanto hanggang dito sa pinakakanto niya is 22 cm. Then itong ito is sa 22 cm din to. Mula rito dito sa pinakailalim niya hanggang dito 22 cm din siya. Sukatin natin. Ayan, bali yan 20 cm siya. Pwera yung nakapatong kaya 22 cm yung patak niyan. Ating bouncing. Ito nasa 7 cm ito. Ayan. 7 cm. Ang harap. Inner. 35.5 cm. Height. Yung height nasa outer na tayo magsusukat sa height. Ayan. Ayan, sa height na tayo. Ayan. 50 cm by yung depth niya 50 cm din siya. Ayan, kwadrado 50 cm. Yung likod
Tapos syempre 35 din. Pero pag kasama yung dalawang 3/4, patak mo rin siya ng 39 cm. Ano pa ba? Yun lang sukat ng ating L-ported na box. Ayan. Ayan, bali ready for delivery na tayo dito. Check tayo ng ating crown na sub. Para matesting natin yung ating ayan, speaker box. Ayan. L-ported type. Testing natin siya. Ilalagay natin itong speaker natin 12. Ito ay mayroon siyang 300 watts. Okay. 150 to 200 watts. 150 to 200 watts. 8 ohms yung impedance niya. Ayan. Susubukan natin siya dito sa ating L-ported box. Sound check natin siya kung maganda yung tunog niya rito. Ayan, subukan natin. Ito bago lang din to. Nakatap coat din yung kanyang cone para mas matibay siya. Ayan, mapapansin nyo makintab yung kanyang cone. Kasi tinap coat ko siya ng clear. Ayan, nakatap coat yan para matibay. Ayan. Para kahit mabasa siya ng ulan, hindi siya basta-basta masisira. Subukan natin siya dito sa ating box. So, bali. So, bali nakaset up na yung ating dalawang speaker. Yung sub, instrumental. Test natin yung ating sub kung gaano ba kalakas yung sub natin tsaka yung ating instrumental. Okay, mag-sub muna tayo. Okay, mag-sub muna tayo. Yung sub. Subukan naman natin yung ating instrumental kung kamusta may instrumental na narinig natin. Actually ito mayroon din siyang boses eh. Subukan muna natin itong i-voice, no? Natin ng boses. Meron din siyang mid, meron siyang bass, meron din siyang mid. Pero malakas talaga yung bass niya. Pero don't know where to start. I don't know how to handle. Lagyan natin siya ng bass. Bass naman, tingnan natin kung aangat yung kanya.